Ang dakilang lalawigan ng Bulacan. 21 bayan at 3 lungsod dito'y isinilang. Taglay ang makinang na sining at kultura. Magigiting ng mga bayani. Mayabong na kasaysayan. Kamanghamanghang yaman ng kalikasan. Pagsisikap. Bunga ng pagbabago para sa kapakanan ng bawat Bulakenyo.
Isang napakagandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Gobernador Daniel Ramirez Fernando ng Lalawigan ng Bulacan. Ngayon pong unti-unti na tayong nakakabangon sa pandemya, hindi pa po tapos ang laban natin. May kailangan pa po tayong pigilan. Tama ka dyan, Gob. Ito po si Vice Governor Alex Castro. Kaya't narito kami ngayon upang magbigay paalala sa inyong lahat. Kailangan ng ating mga kabataan ng proteksyon laban sa iba't ibang sakit gaya ng tigdas, polio, diphtheria at marami pang iba. Well, hindi natin papayagan ang nakaambang outbreak ng measles. Kaya't sa tulong po ng Department of Health and mga city and municipal health offices, ay nais po ng pamahalaang panlalawigan sa pamamagitan po ng ating Provincial Health Office na bawat bata sa bawat purok, ayan po, at bawat sulok dapat po ay maabot at mabigyan ng kumpletong proteksyon. Kung protektado at bakunado ang bawat batang Bulakenyo, makasisigurado tayong walang outbreak at ligtas ang ating mga kabataan. Yes. Gov, bago ang lahat, gusto nating magbigay kaalaman sa mga mami, daddy at tagapag-alaga sa mga bakuna na dapat matanggap ng kanilang sanggol na kakakapanganak pa lamang. At mga baby na wala pang 1 taong gulang. Makikita nyo po sa inyong screen ang kumpletong chart ng mga bakuna ni baby. Pagkapanganak pa lang po, kailangan si baby makatanggap na ng BCG vaccine kontra tuberculosis at hepatitis B vaccine. Matapos po nito, makikitang 5 bisita lamang sa health center ay kumpleto na po ang mga bakuna ni baby laban sa iba't ibang mga karamdaman o sakit gaya po ng pneumonia, pertussis, polio at tigdas. Bukod dito, Gov, buo rin ang ating suporta sa isasagawang measles, rubella, oral polio vaccine supplemental immunization activity o MROPV SIA sa darating na buwan ng Mayo. Ito po ay dagdag na proteksyon laban sa polio, rubella at tigdas. Ngayong darating na Mayo 1 hanggang 31, pabakunahan na po natin ang ating mga kabataang edad 0 hanggang 59 months old kontra polio at mga batang 9 hanggang 59 o 59 months old kontra rubella at tigdas na may kasama po na vitamin A, Vice Gov, at supplementation. Libre, ayan po, ligtas at epektibo yan, Vice Gov, ang gagawing pagbabakuna na ito. Tanging pagbabakuna lamang ang paraan upang maproteksyonan natin ang ating mga kabataan. Totoo naman yun. Dalhin sila sa pinakamalapit na barangay health center o itinalagang vaccination site sa ating mga barangay o di kaya naman ay patuloyin ang team na mga nurse at midwife na nagbabakuna sa inyong mga tahanan. So, dadayo pa pala sa mga bahay. Pwedeng mag-house tour. Okay, so yan po yan. At ngayong taon, gusto natin ang reach every purok. Ayan, marating po natin yung every purok and sulok. Ayan po yan. So, bawat bata protektado at bakunado. Magagawa natin yan, Vice Gov. Magagawa natin yan sa pamamagitan ng inyong, ayan po, ito po pinakamahalaga sa lahat, pakikiisa. At gusto natin na bawat pamilyang Bulakenyo ay siyempre masaya, malusog at maunlad. Bata man o matanda man o anuman ang estado sa buhay, paniniwala sa politika at relihiyon, ayan, sapagkat siyempre mahal po namin kayo. Muli, ito po ang inyong Vice Gobernador. Ako po si Vice Governor Alex Castro na nagpapaalala sa inyo na kumpletuhin ang mga bakuna ni baby para protektado siya hanggang sa kanyang pagtanda. Ang inyo pong lingkod ay nakasuporta sa MROPV, SIA at lahat ng mga programang pangkalusugan para sa ikabubuti at ikauunlad po ng bawat pamilyang Bulakenyo. Muli po, itong inyong lingkod, Governor Daniel Ramirez Fernando po, hinihiling ang inyong suporta ng lahat po ng mga barangay captains, ito po, pati po itong SK officials natin, healthcare workers, teachers, at syempre mga magulang. At lahat po ng miyembro ng komunidad sa buong lalawigan ng Bulacan sa darating na measles, rubella, oral polio vaccine, supplemental immunization activity o MROPV, SIA.
Walang batang Bulakenyo ang maiiwan. Sama-sama nating pigilan ang mga nakaambang outbreak. Well, mahal na mahal po namin kayong lahat. At sa tulong po ng may kapal, ay mapagtatagumpayan natin to. Magkaisa po tayo. Papakunahan na po yung mga anak para lahat healthy Bulakenyo. At healthy Pilipinas. Bawat minuto, bawat segundo, at bawat oras ay maraming kaganapan po sa ating lalawigan. Kaya't huwag na pong magpahuli sa Balitang Bulakenyo. Narito na, Bulacan in a minute. Mahigit 4,000 Bulakenyo ang lumahok sa Walk for Humanity ng Philippine Red Cross Bulacan Chapter mula sa Malolos Convention hanggang Bulacan Capitol Gymnasium. Sumali po ako dito dahil gusto ko pong sumama sa Walk for Humanity. Bilang kabataan, tayo po yung magsisimulan ng pagtulong sa ating kapwa. Ito pong Walk for Humanity, hindi lang po ito for cloud, para po ma-encourage din natin yung ibang kabataan na sumali po sa mga ganito. Isa-isa tayong mga taga-Bulacan na magbigay ng ating dugo para po makatulong tayo sa ating mga kababayan na nangangailangan. Sabi nga po, tayo nabubuhay, ibigay po natin yung ating kakayanan kung ano man yung ating maitutulong sa ating pamayanan at sa ating mga kababayan. Ito ay bilang parte ng ika-75 anibersaryo ng Philippine Red Cross na may temang ERC is always first, always ready, and always there in service for humanity. Atin pong suportahan at itaguyod ang programang Red Cross 143 ngayon. Basta sama-sama, lahat ay ating mga kaya. Red Cross is always first, always ready, always there. Maraming salamat at mabuhay ang Philippine Red Cross. Hindi magtatagal, ang 4PH project na ito ay magiging isang tunay na pamayanan at isang kumpletos rekatos na komunidad. Kung titignan nyo po yung mga plano doon po, hindi lang po pabahay ang itatayo. Ang aming konsepto ay lagi namin sinasabi, buong community. Kaya human settlements, hindi lang housing. Unang-una, malaking tulong ito sa mga walang bahay. Yung mga nangungupahan mas lalo, I'm sure can afford naman sila dito at hindi lang ito basta pabahay na ginawa lang para magkabahay, kundi may kumpletong pasilidad, may swimming pool pa nga, may basketball court. Ang maganda rito ay maraming magagawa nito kasi hindi ito horizontal kundi vertical development. Pagpapasinaya ni na Pangulong Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. at Department of Human Settlements and Urban Development Kalihim Jose Rizalino Acuzar na sinaksihan ni na Gob Daniel R. Fernando, Vice Gob Alexis C. Castro, mga kinatawan ng mga distrito, lungsod at mga bayan. Ang groundbreaking of the Pambansang Pabahay para sa Pilipino Housing 4PH Project sa lungsod ng San Jose del Monte at mga bayan ng San Rafael at Pulilan. Ginanap din sa lungsod ng San Jose del Monte ang groundbreaking of the St. Bernadette Children and Maternity Hospital, kadiwa ng Pangulo, at distribution of various government assistance. Nag-apply din po kami ng pabahay dito. Malaking tulong po sa amin ito, lalo na po sa pamilya po namin. Kasi unang-una po, maliit naman po yung magiging monthly na to. Mahirap sa akin na kumuha ng pabahay na malaki ang amortization. So yung oportunidad na to, napakaganda na ibinaba ng Pangulong Marcos na ibinigay na pagkakataon sa mga kagaya natin na magkaroon ng sarili mong bahay. Ating pong Pangulo ng Bansa, si President Bongbong Marcos Jr., sa ating pong Gobernador Daniel Fernando, maraming salamat sir. Mayora Baritz Ochoa Montejo, salamat ma'am. Ako po ay nagpapasalamat dahil isa ako sa na bigyan ng pagkakataon na mapabilang o makapag-apply dito sa pabahay ng ating gobyerno. Nagpapasalamat po kay President BBM na nagkaroon po ng ganitong proyekto at isa po akong
nakakuha. Kasi po 20 years din po ako nangungupahan at isa po akong magkakaroon ng bahay dito po sa Peñabatan. Kasabay nito, 3 iba pang 4PH na proyekto ang birtual na dinaluhan ni Pangulong Marcos, kabilang ang Pandit Terraces, Giginto Employees Housing, at pambansang pabahay para sa Malolenyo Program 2023 to 2025 lungsod ng Malolos. May kabuoang 12,563 housing units ang maitatayo sa initial phase ng 4PH at aabot sa 30,000 shelters. The province of Bulacan, known for its vital role in Philippine history and its rich heritage in culture and the arts. Its historical sites, nostalgic old houses and churches, idyllic ecological destinations, religious attractions, colorful festivals, elegant native crafts, sumptuous delicacies. Bulacan has grown to be one of the most developed commercial and industrial centers in the country, now ready to write a new page in its history. Why invest in Bulacan? Highly skilled human resources, a profusion of raw materials, a treasure trove of natural resources, a strong leadership and bureaucracy, vital elements that spell the difference in making Bulacan a viable and significant player in an increasingly integrated and connected world. Bulacan is harnessing its considerable assets to carve a niche for itself and make its products competitive in the world market. Infrastructure facilities make investing in Bulacan a wise move. The province has kept at pace with the rapid technological advancement in communication, keeping businesses in touch with key partners and customers, and making delivery of services effective and efficient. Accessibility. All roads from the north lead to Bulacan. Its proximity to Metro Manila offers a built-in advantage in terms of easy access to cheaper inputs with an initial capacity to serve 100 million tourists a year and a ready market for its relatively fresh products. Gateway to the north. Bulacan is the ideal food storehouse where goods can be transported, collected, processed, or sold. The province hosts masterfully planned industrial estates, providing a convenient hub for small and medium industries. Bulacan is within easy reach to the main transportation hubs in Luzon, 3 major seaports, and 3 international airports, making the province one of the most strategically accessible locations in the country. The next few years will see the establishment of a 2,500-hectare aerotropolis in the coastal town of Bulacan, Bulacan. This will bring about the benefits of comfort in travel and better mobility of goods and services. Resources and industries. Blessed with a total land area of 2,783.69 square kilometers. Bulacan is suitable for the production of a wide variety of crops, including fruits, vegetables, root crops, ornamental, and industrial crops. Bulacan is also a major producer of meat and meat products. In a province blessed with a vast network of rivers and their tributaries and its long coastline towards Manila Bay,
it is not surprising that its aquaculture resources provide yet another potential area for establishing a competitive edge for Bulacan. Harnessing the waters of the Angat River has also made Bulacan a major supplier of power to the Central Luzon and Metro Manila grid. The people. Our richest resources are the Bulaqueños themselves. Well educated, the province registers one of the highest literacy rates in the country. Bulaqueños are naturally hardworking and are known for their ingenious craftsmanship. Home to 3.7 million people, coupled by a high employment rate and the purchasing power that goes with it, makes Bulacan an extensive market for local investors. A high degree of entrepreneurial tradition exists among Bulaqueños. Bulacan is home to more than 46,000 micro, small and medium enterprises or engaged in agriculture, aquaculture, agri and food processing, garments, furniture, handicrafts, jewelry, leather goods, and fireworks, including retail trade and services. Governance. The provincial government has enshrined its commitment to becoming an investment hub by implementing investor-friendly policies. Investment incentives and enabling ordinances have been adopted by the different local governments in the province to promote an environment conducive to the growth of business. Bulacan Megacity. The Bulacan Megacity project will involve the development of about 500 hectares of land embracing 3 municipalities, Pandi, Balagtas, and Bukawe, into a self-sustaining industrial, commercial, financial, and investment center. The project lies between Metro Manila and the Subic-Clark Freeport zones, providing an ideal and stable environment for foreign and local investments. It will be directly accessible from the North Luzon Expressway through the proposed Balagtas interchange, which is designed to allow entry-exit of vehicles from either side of the expressway. The area is proximate to readily available support facilities and various connectivity from major developments, including the MRT-7 project and the soon-to-rise New Manila International Airport. Investment priority activities in the project area include logistics and warehousing services, information technology services, export manufacturing, agribusiness, and tourism. Bulacan Megacity is supportive of the goal of the region to become globally competitive by serving as economic development catalysts for the country. We offer an irresistible investment proposition. Partner with us towards progress. Together, let us make the blueprint for development a reality. Choose Bulacan. Invest in Bulacan.
Isang mapagpalang araw po sa lahat. Sa ngalan po ng Pamahalaan Panlalawigan ng Bulacan, kami po ay nagbubunyi na muling magawaran ng pinakamataas na marka o Level 3 Service Delivery Assessment based sa pamantayan po ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. I want to thank the DSWD for recognizing our efforts and for encouraging us to strive harder to save our community better. This recognition is a testament to our dedication to improve the lives of Bulaqueños and fulfill their needs with the highest level of efficiency. Well, ang pagkilala pong ito ay bunga ng tapat na pamamahala, maayos na paggamit ng pondo ng ating pamahalaan at agarang pagtugon sa pangangailangan ng ating mga mamamayan. At nais ko pong ibahagi ang parangal na ito sa mga katuwang natin sa pagsiserbisyo publiko at mga pinuno at kawani ng Provincial Government of Bulacan para sa kanilang hindi matinag na paglilingkod sa ating mga kababayan. At higit sa lahat, nagpapasalamat po ang inyong lingkod sa bawat isang Bulaqueño para sa tiwala nyo sa ating mabuting pamamahala at kakayahan na magbigay ng dekalidad na serbisyo publiko. At makakaasa po kayo na lalo pa po namin pagbubutihin ang ating paglilingkod upang magkaroon ng ating mga kababayan ng maayos at ligtas na pamumuhay. And with that, sa huli, ang lahat ng parangal at pagkilalang ito ay tinataas namin sa dakilang Panginoon na siyang pinagmumulan ng lahat ng pagpapala. Again, thank you so much DSWD for this recognition and our warmest congratulations on your 72nd founding anniversary. Mabuhay po ang dakilang lalawigan ng Bulacan. Mabuhay ang nagkakaisang lahing Pilipino. Sa panahon po natin ngayon, mahalaga po na magkaroon tayo ng healthy lifestyle. Kaya naman po para sa mga susunod nating istorya, ating tunghayan ng mga pagkaing makapagbibigay sa atin ng malusog na pangangatawan. Mga pagkaing maaari pa rin nating ma-enjoy dahil bukod pa sa ito ay healthy, ito po ay 100% meat-free. Ating tunghayan ngayon ang mga tampok na istorya sa Die Well Vegan. From Team Zenkay PH, let's fuel humanity for centuries to come. For Die Well Vegan second plate, tampok ang mga mag-aaral mula sa Bulacan State University na kasalukuyang nagde-develop ng hotdog na gawa sa mga gulay na tumutubo sa lalawigan bilang suporta sa mga magsasakang Bulaqueño at kontribusyong masugpo ang malnutrisyon sa bansa. Ang malalim na advocacy at social enterprise idea ng grupong Zenkay PH ay nag-champion sa Health Prize Bulso Social Impact Competition at nagtuloy na ma-enlist sa 2021 Health Prize US 1 Million Challenge Regional Final Round. Si Elaine Joy Soto. Actually, bago kami mag-come up with our first product, which is Must Meat Hotdog, marami kaming kinonsider. But we considered Must Meat Hotdog since na-determine namin na ang double burden malnutrition pa lang kadalasang tinatamaan is children. Hotdog kasing parang pambansang ulam ng Pilipinas, pambansang baon ba. So, bali kilala siya ng lahat. So, kahit congested na yung market, feeling namin from market validation, kaya pa rin siyang tanggapin. Yung hotdog kasi namin na ginagawa namin, it's good for vegan din. Vegans and vegetarian population din. Bale, kahit ayaw ng bata ng mga gulay, magiging nutritious yun para sa kanila kasi that hotdog does not contain meat but it contains a lot of vegetables and a lot of spices that are also beneficial for the human health. I am Angeline Cortez, the current Chief Marketing Officer of Zenkay PH. Here are the ingredients of Must Meat Hotdog. So first, the mushroom. As of now kasi, upon research sa product namin, we found out na sobrang daming local and small startups din dito sa Bulacan na nagsisimula ng cultivation ng mushroom. Nagsisimula lang sila sa mga fruiting bags na
may mga maliliit silang space na nire-rent kung saan sila nagko-cultivate nung mushroom, specifically oyster mushroom. Next ay ang seaweed. Pero since nasa trying phase pa lang kami, tinatry din namin yung other variants ng seaweed. As of now, yung ginamit namin ay lato na kind ng seaweed. And tofu or soybean. Hindi sila marami. Konti lang yung nagpo-produce dito sa Bulacan. And that's one of the goal of Zenkay PH na with the help of connections or sponsors, we can provide support sa mga fishermen and farmers natin. Sa kasalukuyan, tumutulong ang Zenkay PH sa paghihikayat sa mga kapwa kabataan na lumahok sa paglikha ng mga negosyong healthy and environmentally friendly, gaya ng kanilang Must Meat Hotdog na alternatibo sa aktwal na pagkain na karne. Sa mga nagnanais na tumulong at mag-inquire sa kanilang produkto, ay maaaring bumisita at magmensahe sa kanilang official Facebook page na Zenkay PH o email account na phzenkay2020@gmail.com. Ako po si Patricia Ann.P. Camus. Bali yung Health Prize Foundation po, ini-aim niya po talaga na makapagbigay ng award sa mga businesses na nagpo-follow ng Sustainable Development Goals. Yung sa Health Prize Bulacan State University, nag-gather sila ng mga students, nagpabuo sila ng mga team na merong idea na makakapagpabago ng mundo and sumusunod sa tema ng mismong Health Prize Foundation. So the challenge is, in the near 2030, while we are expecting na pataas ng pataas yung population ng tao, in the year 2030, we are expecting 10 billion population. How can we be able to feed them? How can we able to protect the environment at the same time with the innovation or mga startups na pwede nating maisip na nakafollow sa Sustainable Development Goals para maayos yung climate change, yung global warming, and also the existing food crisis na e-experience natin ngayon. So that is the challenge of Health Prize. Hello, I'm Jobert M. Lahato. I am the CFO of Zenkay PH. So, as of now, ang product po natin is in the development stage. Kaya nanghihingi po kami ng suporta sa inyo. We are accepting po investment or sponsorship sa amin para mapagpatuloy pa namin ang aming proyekto. And I'm encouraging mga youth and we are open to applications sa mga youth. You can just visit our page in Zenkay PH. Wala sa age para makabigay ka ng pagbabago sa isang bansa or even sa mundo. Kasi yung idea na iniisip mo na sa tingin mo impossible, you never know, yun pala yung idea na magbibigay ng napakalaking tulong sa lahat ng tao. Para sa mga kabataan tulad namin na gusto rin magsimula ng mga gantong startups and mag-join sa mga gantong competition, sige lang, ituloy niya lang kasi kesa naman nandyan lang yung ideas nyo na hindi nyo na-i-implement, maraming tao rin na interesado dyan and willing kayong tulungan and willing mag-start rin ng gantong social enterprise katulad namin. Piliin mong pasyalan magandang Bulacan, mga tao'y mapagmahal pala kaibigan. Tatlong republika'y dito isinilang, mga bayani ng bayay dito nanahan. Tayo na sa Bulacan, tayo na mamasyal, tayo nang damhin ang masayang buhay. Pamilya, kaibigan, mga bisita ay ipasyal, kumain, matulog, maghalakakan. Tayo na sa Bulacan, tayo nang mamasyal.
pasalamalamuhin ang masayang buhay. Pamilya, kaibigan, mga bisita